Pagkatapos ng ilang beses na conscious and unconscious state na pinagdadaanan ni Amanda, nagmulat siya na damang-dama ang pananakit ng buong katawan niya. Halos hindi siya makakilos. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon. Ilang segundo ang lumipas bago niya naalala kung ano ang nangyari. Eksakto rin na biglang may tumayo sa kanyang harap, isang may edad na babae. Mahipid ang nakapusod nitong buhok. Namumugto at namumula mga mata. Joey! Joey, anak! Humikbi ito, saka hinaplos ang kanyang kamay. Napangiwi siya. Ultimo konting hawak ay masakit. Waring naintindihan nito ang reaksyon niya at agad tinanggal ang kamay. Salamat at buhay ka! Umiyak na ito ng tuluyan. Napatingin na lang siya sa babae. Naalala niya si Joey. Nakita na niya ang mukha ng matandang babaeng kaharap niya sa mga litrato ng PI na nagbabantay sa kapatid niya. Ito si Aling Pilita, ang adoptive mother ng kapatid niya. Tinawag siya nitong Joey. Ibig sabihin ay, may narinig siyang isa pang boses ng lalaki. Nilapitan nito si Aling Pilita at saka inalo-alo. Mas mabuti siguro na hindi mo na muna ipakita na umiiyak ka na. Baka mas stress lang si ate pag ganyan nakita niya sa'yo. Tumango ang matanda at pinigil ang pag-iyak. Tiningnan lang siya nito at saka tinanguan. Ate, kamusta ka na? Napatingin siya sa lalaki. Danny ang pangalan nito. Ito ang bunso sa dalawang magkapatid na adoptive siblings naman ni Joey. Titig na titig siya rito. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot sa mga ito. Ate, hindi mo ba kami nakikilala? Hindi niya alam kung anong isasagot dito. At ang tanong na yon ang nagbigay sa kanya ng idea kung ano ang kanyang gagawin. Magkukunwari siyang may amnesia. Sino kayo? Paos na paos ang boses niya at kahit ang kanyang lalamunan, masakit nang magsalita siya. Ate, napakunot noo si Danny pero hindi na nagsalita pa. Ito na nga pag sinasabi ni Doc eh. Posible raw na mangyari ito. Yung hindi niya tayo matandaan. Hindi na napigil ni Aling Pilita ang sarili at napaiyak na naman uli. Tiningnan niya ang naghihirap na anyo ng mga ito. Pero wala siyang magawa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos silang masagasaan ng truck na yon. Kailangan muna niyang malinawan ang lahat bago siya magdesisyon kung ano ang kanyang gagawin. Mabilis na umandar ang kanyang utak pero kahit naisin pa niyang manatiling gising, hindi ganon ang gusto ng kanyang katawan. Unti-unti na namang namimigat ang mga talukap ng kanyang mga mata bago siya muling pumikit. Hindi na niya namalaya na nakatulog siya. Basta ang huli niyang narinig ay ang hikbi ni Aling Pilita na kulang na lang ay umatungal sa tabi niya. Muli lumutang si Amanda in and out of consciousness. Nararamdaman niya ang sakit sa bawat himaymay ng kanyang katawan sa bawat pagising niya. Pero unti-unti, nawala yun. Mas napapadala sa pagising niya at palagi na lang nakikita niya nang napapaiyak si Aling Pilita. Tuloy, minsan kahit gising siya, nananatili na lang siyang nakapikit para hindi siya guluhin ito. At nang makapag-isip-isip siya sa nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang aminin sa mga ito na hindi siya si Joey. Pero maraming pwedeng maging komplikasyon kapag nalaman ng mga ito na hindi siyang inakala ng mga ito. Aside from that, she was desperate to know kung ano na ang nangyari sa kanyang kapatid. Talagang ito ang natamaan ng truck. Hindi niya matanong sa mga taong nagbabantay sa kanya ang tungkol dito. Dahil nagkukunwari nga siya na may amnesia, kaya dapat lang nawala siyang matandaan. Isang umagang nagising siya na wala ang usual ng mga nagbabantay sa kanya roon. Nagmulat siya ng mga mata at nasorpresa nang makita ang lalaking nakaupo sa pwesto ni Aling Pilita sa gilid ng kama. Wala ang pamilya ni Joey. Ang lalaki lang ang naroroon, who was obviously waiting for her to wake up. Nagkunwari na lang siya na namigat ang talukap ng mga mata bago nagkunwaring natulog uli. Pinalis ko na ang mild sedative mong gamot because you're healing nicely and I think it's about time that you go on a soft diet. Napaka-commanding ng tinig ng lalaki pero hindi pa rin siya dumilat. You can pretend to sleep forever. Sige, ubusin mo ang oras na pwede tayo mag-usap at nang hindi mo malaman kung anong nangyari kay Joey. Napadilat siya bigla nang marinig niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Hindi ka nga si Joey. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ang lalaki.
Guwapo to sa una niyang tingin pero mas gumagwapo pala ito kapag matagal na tinitigan. Kamukha ito ng action star na ewan niya kung active ba sa pag-aartista ngayon. Si Ronnie Ricketts. Mestizo ito, kaya lang masyado nang mahaba ang buhok nito at kailangan na ng haircut. Pati ang malagong balbas nito, nakatulong para hindi niya ito mapansin kaagad. Ang akala niya matanda na ito, pero ngayon na natitigan na niya ito, nagkamali pala siya. Bata pa ito. Nasa late 30s lang siguro. Anong nangyari sa kapatid ko? Relax. Nasa Bay Hospital si Joey. She's getting the best treatment money could buy. She's healing, just like you. Pero mas seryoso ang nangyari sa kanya. Kaya mas mabagal at matagal ang kanyang pagaling. Mabubuhay siya? Yes. Pero mahabang gamutan ang kailangan niya. As we speak, kailangan pa rin nakasedate siya. Dahil hindi pa tapos ang mga surgery na ginagawa para may balik siya sa normal. Anong nangyari sa kanya? Marami siyang baling mga buto na kailangang ayusin at pagalingin. Nagkaroon ng problema ang lungs niya dahil nag-collapse yun nung mabangga siya. May mga tinamaan ding iba pang organs. At inoperahan ko rin siya sa puso gaya mo. You operated on me? Humina ang puso mo dahil nahirapang dumalo ang dugo sa nagkagulo mong sistema. Nang masagasaan ka rin. Gaya rin ni Joey, nagkaroon ka ng injury sa lungs at may balik ang mga buto. Kaya nakakas pa rin ang katawan mo hanggang ngayon. Bakit wala ka sa hospital na pinagdalhan kay Joey? Nakaya naman kitang isalba. Kami ng iba pang mga doktor dito sa hospital. Nag-stabilize ka within 48 hours. So, there was no need to transfer you. Kinakailangan lang ng vigilant na pagbabantay. Well, nauna kitang inoperahan. But since inakala ko na si Joey rin ang nasa Bay Hospital, pumunta rin ako doon. Pero pagdating ko, saka ko lang nalaman na may nakakakilala pala sa babaeng dinala roon. Amanda Amor ang ibinigay na pangalan. At naroon din ang kanyang pamilya. Si Dahlia at David Amor. I had the pleasure of meeting them nung isama ko ni Donnie once before sa tahanan ng mga yon. Ipapakilala raw ako kay Amanda Amor. I've never had a chance to see her. I can only assume that she's you. Tumango siya sa sinabi nito. Hindi na nito kailangan magpakilala sa kanya sa puntong yun. Alam na niya kung sino ito. You must be Dr. Yoko? Frank Yoko. Tumayo ito pero hindi man lang nakipagkamay sa kanya. I see. Hindi ko na maintindihan kung bakit magkamukha kayo ni Joey. Yung haba ng buhok, mukha katawan. Pati ang suot niyo, magkapareho ng gabing yun. Of course, the only rational answer is that you're twins. Ganun ba yun? Ganoon na nga. So you're saying that night was the first time you'd seen each other? After so many years? Ganun na nga, tama ka. You know, hindi ako nagme-mention kay Dahlia at David na may dalawa akong inoperahang babae na magkamukha. I thought it was a complicated situation and I want to know the truth first before I start talking. Kailangan malaman ng mga magulang mo na naririto ka at buhay kayo ng kapatid mo. Wag! Ayaw mo bang makita ang mga magulang mo? Gusto pero it will just cause additional distress kapag nalaman nila na dalawa pa kaming na-aksidente noon. They deserve to know. They can afford to give the two of you the best treatment. Hindi ko problema ang pera. I have my own money. Hindi yun ang issue ko, Dr. Yoko. Then what? Si Joey. Nagkausap kami sandali bago kami na-aksidente. Hinimo ko siya na bumalik sa piling namin ni Mama but she refused. Tigas ng tanggi niya eh. At sinabi niya na may iba na siyang pamilya, sinaling Pilita. Kung babalik ako ngayon na ganito rin ang kalagayan ko, siguradong mahahati ang atensyon ni Mama sa aming dalawa. Makocomplicate pa yon. Dahil siguradong kokontakin ni Joey ang pamilya niya na kasama ngayon. Baka hindi na mabigyan ng pagkakataon na may pakita ni Mama ang pangungulila niya sa kakambal ko. What I want is for her to feel how much love our mother has to offer. Gusto ko na maengganyo siya na kung saan bumalik sa piling namin. Kung hindi man ganun, at least, ipaalam man lang niya kay Mama na buhay siya pagkatapos ng lahat ng to. Kung sa bagay, kapag umeksena nga naman ang pamilya ni Aling Pilita, baka hindi na makasingit ang mother niyo. Please understand, hindi naman namin ginusto na mawala sa amin si Joey. It was most fortunate na hindi sumuko si Mama. Kahit pa idineklara na wala na kapatid ko many years ago. Ipinahanap siya dahil nararamdaman ng mother namin na hindi pa siya patay. The pain that we've gone through, nawala siya. And all these years, na hindi namin siya nakapiling.
Gusto ko rin sana na maranasan ng kapatid ko kung ano ang kinalakihan ko na never niyang na-enjoy. Look at her. Hindi na nakatapos ng pag-aaral at kinakailangan pang magkaroon ng 2 trabaho para lang mabuhay. Samantalang ako, umiling siya. She deserves what I have. She has every right. You want me to believe that this is an act of selflessness? From a spoiled brat who snubbed me? Sa narinig mong kwento ko tungkol sa ama ko, wouldn't you do the same if you were in my shoes? Baka nga ganun din ang gawin ko. Kaya nakikiusap ako, tulungan mo naman ako na huwag mo nang pabalikin si Joey. Ano gusto mong mangyari? Ikaw na muna si Joey at siya si Amanda? For the meantime, at least. Hanggang makarecover siya sa kanyang mga injuries. Please explain it to her. Dahil nakakalapit ka sa kanya. Matigas ang ulo nun. Matigas din ang ulo ko. And I want to have my way. Sa usaping to. Such arrogance. It's for her own good. Para makasama rin siya ni Mama. Tulungan mo na ako. Tinutulungan mo na nga ako na inunahan mo nang sabihin kina Aling Pilita na baka magkaroon ako ng amnesia. Ganun na lang gagawin ko muna. Pretend that I can't remember. At gusto mo akong gamitin para makapagpaliwanag kay Joey ng gusto mo mangyari? Tumango na lang siya. It may sound weird but Joey's my friend. I've witnessed all the hardship she had to endure just to make a living. Kung totoo nga ang sinasabi mo na gusto mo na malagay siya sa mas mabuting kalagayan, then I am all for it. Tutulungan mo ako? Once na pwede na makausap si Joey, I'll open the subject after her. Thank you. Thank you very much. Huwag ka muna magpasalamat dahil wala pa nga eh. Ngayon pa lang, I'm starting to feel better. You're not better. You're still just starting to heal. Tinignan niya nang i-inject nito sa IV niya ang portion ng gamot. Ano yun? Mild sedative to relax you. Kung hindi mo napansin, bumilis ng tibok ng puso mo. Way too fast given the condition you are in right now. Baka atakahin ka sa puso. Hindi na siya tumanggi nang marinig ang paliwanag nito. Try to calm down. You'll start to feel drowsy and any moment now. Sleep and get better, okay? Salamat. Tumango siya habang unti-unti nang bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nakatayo pa rin ito at nakatingin sa kanya hanggang pumikit na siya at makatulog ng tuluyan. No wonder, hindi tumitigil sa pagtatrabaho si Joey. Napatingin na lang si Amanda sa nag-aaway na magkapatid na Danny at Lourdes habang pinagdidiskusyonan ng mga ito kung paano hahatiin ang donasyong ipinalibot ng barangay captain para mayambag sa gastos niya sa hospital. Naisip niya na marami siguro talagang nagmamahal kay Joey para makalikom ng halos 50,000. Pagkatapos ay ang dami pang dumadalaw na hindi na nagpilit na maalala niya dahil sa pagkakaalam nga ng mga ito, may amnesia siya. Kung ano-ano ring mga pagkain ang dinadala ng mga ito, prutas man o kung ano. But the moment na umalis na mga bisita at tapos na ang oras ng dalaw, na mahigit 1 buwan na nasa hospital siya, natutuhan na niyang sistema na gabi-gabi, kinukuha sa kanya ng magkapatid at ni Aling Pilita ang mga pagkain. Pati na rin ang mga donasyon para iuwi. Wala rin siyang narinig kundi ang mga reklamo ng inainahan ni Joey na kulang at kapos na kapos sa pera dahil wala siyang naiaabot at hindi siya nakakapagtrabaho. Hindi niya maintindihan kung ano ang idinadaing nito, samantalang ni isang kusing, wala namang inilalabas sa mga ito kapag naroroon. Matagal niya niyang naipakuha kay Frank mula sa kotse niya kanyang bag. Sa tulong din ng lalaki, nakakapag-encash siya ng malaking halaga na sinisiguro niyang dated earlier sa nangyaring aksidente niya. Nagbukas si Frank ng checking account with ATM sa kanyang pangalan sa isang bangko na co-owner ang isa sa mga pasyente nito. Iniabot nito sa kanyang ATM at ang checkbook niya. Pinalabas nila na sinasalo ng PCSO ang gastusin sa hospital dahil inire-refer siya kunwari ng DSWD sa mga yon. May advance din na pera na kunwari ibinigay sa hospital para sa kanyang mga gamot. Nagpapadeliver siya ng pagkain at kapag naabutan yun ng mag-anak, sinasabi niya na padala yun ni Frank na alam ng mga ito na kaibigan ni Joey. Ultimo para sa tissue paper, walang inilalabas na pera ang mga ito. Kaya hindi siya makapaniwala sa inirereklamo ng mga ito na kinakapos dahil marami raw binabayaran na extra bills sa hospital. Paano mangyayari yung gayong siya ang nagbabayad ng lahat ng gastos niya sa pananatili niya sa hospital? Hindi lang yun.
Dinala pa ng ina-inahan ni Joey ang passbook ng kapatid niya na joint account pa kay Aling Pilita. Kailangan daw kasi ay nakapirma silang dalawa para makapag-withdraw ito. Tinanggihan niya ang pagpirma dahil sinabi niya na hindi na niya maalala kung paano. Ang akala niya hihinto yun doon. Mali pala siya. Bigla na lang sinabi nito na okay lang daw yun dahil kabisado naman daw nito ang pirma ni Joey. At ito na lang ang magsasign na kunwari ay siya. Maraming donasyon na dumating. Mula sa simbahan, sa ilang mga suki ni Joey na may kaya naman. Mga tauhan mismo ng hospital na yon at sa barangay pati sa Rotary Club. Nakarating ang nangyari sa kanya kaya nagbigay din ng halos 20,000 ang mga ito. Pero ni isang kusing wala siyang nahawakan sa mga yun. Sa tuwing nakakatanggap siya, palaging pinaghahatian yun ng mga mag-iina. At saka sasabihin sa kanya na ang mga ito naman daw ang sumasagot sa mga gastusin niya. Hindi na lang siya kumikibo kapag ganun. She pretended to be, na walang alam sa mga nangyayari. Kung paano natatagalan ni Joey ang ganong klase ng mga tao, hindi niya maintindihan. Pwede ba, wag masyado maiingay sa paghatian niyo? Banayad na paalala niya sa mga ito dahilan para mapatingin ang mga ito sa kanya. Baka kasi naririnig sa labas ng mga boses niyo. Hatian niyo na lang ng 20 si nanay at 15 kayong dalawa. Pero mas marami naman akong ginagastos sa'yo, sagot agad ni Lourdes. Ano ka? Lalo naman ako. Paghatian na lang natin hanggang sa huling sentimo para wala na lang away. Hatiin niyo na at umuwi na kayo. Kung gusto niyo, sabahan niyo na lang yung pag-usapan. Napapagod na kasi ako eh. Ano? Di na bale. Baka ipamulsa na yan ng isa. Baka wala pa kami makuha. Dito na lang hatian. Dismayadong nakinig na lang siya sa mga ito. Saka lang siya iniwan ng mga ito nang matapos. Umuuwi rin ang tatlo. Ganun naman ang ginagawa ng mga ito. Iniiwan siya sa gabi dahil kailangan din daw magpahinga ng mga ito. Dahil ang tagal na raw kasing nag-aalaga ng mga ito sa kanya sa hospital. Sa puntong yun naman kasi, kaya na niyang bumaba ng kama at magtungo mag-isa sa banyo. Maghapong ding wala ang mga ito dahil hindi naman daw pwedeng mag-leave ng matagal sa trabaho dahil may mga pamilya rin daw ang mga ito na kailangan pakainin. Ultimo, mga asawa ng dalawa bihirang-bihira magpunta sa hospital. Ni hindi nga napapadalaw ang mga anak ng mga tinamaan ng loko dahil baka raw kung ano pang sakit ang maibigay niya sa mga yun. Napapailing na lang siya. Sa wakas lumabas na ang mga ito at tahimik na ang buong kwarto. She was still very, very weak. Alam niya yon pero hindi na lang niya sinasabi sa mag-anak nila Aling Pilita. Kailangan niya na may nagbabantay sa kanya to cater to her needs. Pero hindi ang mag-anak na yon ang nais niyang mag-alaga sa kanya. She would rather have a professional do it for her. Dahil may infection siya sa tatlong yun kapag nagkataon. Good evening po uli. Lumapit sa kanya at agad kinuha ang kanyang vital signs at temperatura. Mabilis ang tibok ng puso niyo. Kapag gano'n naman ang mga kasama mo. Kapag ikaw, habulin din ang puso mo sa galit. Tumanga ang nurse na alam ang kwento ng pamilya ni Aling Pilita. Nang abutan siya nito ng tubig, saka lang siya medyo na-relax. Kapag gawan, may kumatok sa pinto at pumasok si Frank. Kumusta ang pasyente ko? Ngumiti siya pagkakita rito. Mahigit 1 linggo itong wala. Busy sa dami ng scheduled operations nito. Kinakailangan pang magtungo ito sa Davao dahil mag-a-assist ito sa isang pro bono but very complicated heart surgery procedure sa isang much publicized na charity work para sa isang set ng conjoined twins. Na-miss niya ang kaisa-isahang tao na nakakausap niya ng matino. Getting better but not fully recovered yet. Galing daw dito, Magina? Yes. Nagtatalo raw sa pera. Para silang mga aso at pusa na nag-aaway. My goodness. Natense nga ako dahil akala ko magsasampalan na dito. Just like what they did a couple of weeks ago. Mabuti naman at hindi. Mabuti nga Kumusta ka na? Very busy? Yes. Oh, my goodness. You've shaved. I did. Ni-request nung publicist ng foundation na tumutulong doon sa mga bata para daw magandang impression sa mga foreigner na nilalapitan nila. Nang makalikom daw agad ng sapat na pera para sa gagastusin ng mga bata sa post-off. No wonder pati ang kanyang ina noon, hindi tumututol na makilala niya ito. Baka matunaw ako niyan. Sorry, ngayon lang kita nakita ang clean look. Dumaan nga pala ako kay Joey kanina, kinukumusta kanya. She's recovering well, just like you are. Pero mas matagal nga lang sa kanya. Meron siyang ilang pang operasyon.
bago yung kanyang reconstructive surgery. Ako ba, hindi ko ba kailangan yun? Reconstructive surgery? Dapat kung ayaw mo magkaroon ng mga scar. Pwede kong isuggest kay Joey na sabihin sa parents mo na tulungan ka, kahit man lang dun, para operahan ka man. Talagang may pinagkuhanan ka ng pondo na hindi mapagsususpensyahan ni na Aling Pilita. Tiningnan na lang niya ito. Oo, nakakausapin ko si Joey. Pero hindi ko i-advise na dito gawin ang operasyon na yon, if ever. Pwede man ata akong OPD at dito na lang ako magpapahinga. That can be arranged. Doon ka sa Bay Hospital, come to think of it. This is a perfect time for you dahil sa pagkakaalam ko. Aalis si Dahlia at susunod sa Madrid. Na-hospital daw doon si David. Kaya kailangan niyang puntahan. Sino ang kasama ni Joey pag nagkataon? Tawa nga ng tawa eh. Yung close friend mo raw na bulag. Si Jeffrey? Yun nga yata ang pangalan. Babantayan siya nun. Ayan, napapanatag ng kalooban ko. Bakit? Ano ba kayo nitong Jeffrey na to? Good friend ko siya. Nagkakilala kami through may Lola Ami. Namatayan siya ng girlfriend at ako naman, well, palagi nawawala ng boyfriend. Siyempre, misery loves company, kaya nagkasundo kaming dalawa. Aside from that, mabait si Jeffrey. He's a good and decent man. Sa himig ng pagsasalita mo, parang type mo siya. Di no. Di sana matagal na ako nagparamdam sa kanya no. Matagal na kaming naging mag-on at matagal na kami naghiwalay. Yun lang ang sinagot nito. Ikaw, kayo ni Joey, you seem very concerned about her. Who wouldn't be? Alam ko ang kwento ng buhay niya. Sa nararanasan mo ba sa tatlong yun? Hindi ka ba nakakaramdam ng concern sa kanya? Well, kung sa bagay, nakakatuyo talaga sila ng dugo. Exactly. Tell me about her. Ano mo pa talaga siya? Kakwentuhan ko siya. I consider her as a friend. Yung estado mo? Maayos kausap si Joey, disente. Kaya naman pala, never siyang umabuso sa pagkakaibigan namin. At nagtataka ako noon kung bakit ibang-iba ang ugali niya sa pamilya niya. Ni hindi nga niya kamukha eh. Hanggang nagkakwentuhan kami nang nalaman ko na adopted lang pala siya ng pamilyang yun. Hindi ko maintindihan. Sa ugali pala ng mga yun, buti at binigyan nila ang kapatid ko ng share sa lupa nila. Yung ama talagang naglakad nun. Buhay pa siya, ipinahati na niya ang lupa sa 3. Hindi yun alam ni Aling Pilita. Nung malapit ang mamatay si Mang Ronnie, saka lang niya ibinigay yung mga titulo sa bawat isa. Well, para malaman mo si Aling Pilita, Norma din ang pangalan. Pilita Norma. I can just imagine their dismay. True. Matagal daw siyang hindi pinansin nung mag-iina. Nahimasmasan lang nang mawala si Mang Ronnie at wala na namang pampalibing. As usual, ang kapatid mong gumawa ng paraan para mabigyan ng maayos na libing yung matanda. Pero may trabaho naman si Aling Pilita. O, sabi mo nga Norma, di ba? Kulang na kulang palagi sa kanya kinikita niya. Hindi rin naman siya mahinga ng mga anak niya. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung saan niya dinadala ang pera niya. At ungot siya ng ungot sa kapatid mo. Pati yung dalawa. Nang halos palayasin siya ni Lourdes dun sa bahay, hayun, kulang na lang pwersahin niya si Joey na magpatayo ng bahay sa lugar nito para may matirahan siya. Bakit? Ayaw na rin ba ni Joey na sumama sa kanila? Hindi naman. Ang lagay lang nun eh, kung paalisin siya dun sa bahay, hindi matatakot ang kapatid mo na magsulo. Kung sa kanya lang ang kinikita niya, dun pa lang sa luguan, sobra-sobra na. Hindi na niya kailangan magtinda pa ng barbecue. Hindi ko maintindihan kung paano niya natitiis lahat ng yun. Alam mo naman ang psychology ng pain. Masakit sa kanya ang ginagawa ng papa niyo noon, nang makasama niyang pamilyang ito. At mabait naman to si Mang Ronnie, at itinuring siyang tunay na anak. Dahil on a lesser degree ang pain, ano bang pipiliin niya, di ba? Nandun kami. Hindi nga niya alam ang pangalan ng ina niyo, di ba? Ni sa census noon, nakumuha siya ng birth certificate niya. Wala daw siya. Wala, ganun sinisiguro ng ama niyo o ng madrasta niyo na wala ng existing record si Joey kahit saan. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Ano nga kaya ang tunay na hangarin ni na Aling Norma para kay Joey? Totoo kayang itinuring nila itong bilang pamilya? O dahil lang sa pera?